Siya ang susunod. Amen. So ngayong gabi gagawin po natin yan dito. Ba? Senyor! Ready na ba kayo? Ayaw pa. Diba? Kung bibigyan natin ng konting pagninilay, buti pa yung sinasabi ko na tanda ng araw. Ginagawa mo, sinasabuhay mo, at pananakwiran ka pa. Father, wala namang nawawala kung susunod kami. Excuse me. Hindi nyo lang kasi nakikita kung ano nawawala sa inyo pag sumusunod kayo niya. At alam nyo kung ano nawawala sa inyo? Faith. Amen. Yung pananampalataya mo sa Diyos. No? At buti pa yan, sinasabuhay ng marami. Pero yung sinasabi ng Diyos, hanggang ngayon, wala pang gumagawa. At alam nyo kung ano sinasabi ng Diyos? Ibigin mo ang iyong kaaway at gawan mo ng mabuti ang mga napopuot sa iyo. In short, magpatawad ka na. Amen. Amen. Tanong, nagpatawad na ba kayo? Yes. Kaya, pasok po. Dito ko malawang pa ako. Okay. Ayan. Magandang gabi po. Ulitin ba natin? Okay. Para makasunod sila sa pag-uusapan. Buti pa yung diba, no? Alam nyo kapatid, kung bakit ko binibigyan pansin yung pagpapatawad, hindi na tayo pabata. Amen? Amen. Lahat tayo tumatanda. Dati ang gamit mo lang is baby oil. Ngayon, hindi kasi oil na. Diba? Dati ang bagay mo, ikikiki. Ngayon, losartan na. Diba? Oo. Hello! Diba? Sino sa lamig sa bahay, naasan ka ba? Sa biro, biro. Sa lamig sa bahay, okay, thank you very much po. Wala ba kayo napapansin? Dati ang buhok mong isa na lang kulay niyan. Ngayon tatlo na. May itim, may puti, may brown. Amen. Amen. Yung balat mo natin makinis. Ngayon, Bako-bako na. Kulubot. okay na may sabi niya. Diba? At least nakikita na natin yung ating sarili. Amen? Tumatanda na tayo. Pero alam niyo yung pinakamasakit? Marami sa atin tumatandang paurong. Kung kailan tumanda, doon nagiging masugid, doon nagiging madamot, doon nagiging kalaaway, nagiging marites pa yung iba. Amen? Pero hindi eh. Dapat sana tumanda tayo masulong. Diba? Yung habang tumatanda ka, enjoy life. Diba? Hindi nga kayo ngiti. Sabay-sabay ngiti. Sabay tiket. Tingnan. Ano yung pulot lang. Diba? Practice sa babay tayo. Diba, no? Yan. Pero alam nyo, mga minamahal ng mga kapatid, pwede ba ako magtanong? Pwede ba? Yes pa. Okay. Sino sa inyo may solo picture na sa bahay? Solo. Meron ka na akin? Kinig ko. Naka-frame na. Very good. Okay. Kayo wala pa? Pa. Ayaw nyo pa. Hindi mo po kayo magagalit sa akin. Kaya sinadalan ko yung picture. Actually, ang purpose ko talaga lang kasi ng picture kapag ganitong lalaki, ang ibabaw. Wala. Ano? Pag yan, pag sobrang laki, pang gilid, o kaya pagtagpulin sa labas. Pero alam nyo, ang pinakamaganda sa picture na yan, diyan mo makikilala ang sarili mo kung gaano magpabuti sa mata ng iba, pagpatay ka na. Amen? Opo. Diba? Alam nyo, itong picture na ito, hindi rin basta ordinary picture. Because starting tonight, hanggang sa mga darating na araw, sino mang tao makakita sa picture na rin mga tinanungan niya, mga napasaya niya, iisang salita lang ang maririnig.
Itong tao to dapat hindi na namatay. Kasi ito yung tao na pagpalungkot ako, number 1 yan, umakakap sa akin. May anak ko siya. Anak po. Opo. Kasi yung mga anak, Yan. iba, sabi nga nila, no, habang yakap-yakap yung picture, one of the greatest father in the world. Amen. Asan kayo lang yung tatay? Ano yung pag binang-aaway sa'yo, may tatanggol sa'yo. Amen. Amen. Pag wala kang pera, sinong kilabupitan mo? Bangin ka. Amen. Diba? Talagang yung pinakamasarap sa tatay, yung broken-hearted ka. Oo. Amen? Yes. Iyak ka sa kwarto mo. Tapos papasukin ka ng tatay mo, sabi ng tatay mo, tata, hindi yung likod mo. Ha? May ganun-ganun yung likod mo. Ano, tahan ka na, kaya mo yan. Hindi ko naman, hahabulbul ka na maigit. Alam mo, anong gagawin tatay mo para mapasaya ka niya? Hindi ka niya, yayakapin ka niya habang himas-himas yung likod mo. Sabi niya sa'yo, anak, tahan ka na. Ikaw kasi tatakatanan ka. Mahilig ka sa guwapo, may kulit naman. Diyan. Wala dyan, ala-ala. Ikaw na mag-video. Ikaw na mag-video. Diba, no? Ala-ala na nakalipas. Ano? Pero alam nyo, sana hindi lang dito magtapos yung buhay ni Rodrigo. Amen? Sana hindi lang dito magkaroon ng tuldo. Sana magtuloy-tuloy ito. Hindi mo siya ganun kayaman just to say na meron siyang ipamamana sa inyo. Hindi. I believe na meron siyang ipinamana sa inyo. Hindi man ito ganun kayamanan, pero alam, mayaman siya sa puso. Ano? Sana yun lang yung mapagyaman ninyo. Yung pagiging mabuting tao. And remember, ang tunay na kayamanan, hindi mo yan nakikita sa ganda at sa laki ng bahay. Kasi ang tunay na kayamanan, nakikita ko yan sa pakikipagkapwa-tao. Yung mamatay ka bang walang-wala, kung marami kang kapwa, sa imo pa ang bayan. Amen? So tonight, let us ask the guys of the Holy Spirit to guide us, to enlighten us, at sana anilin tayo ng Diyos sa oras ng inyong kalungkutan. Dahil sa Tatay Rodrigo, promoted na. Hindi na siya basta tatay na. Guardian angel din siya ngayon. Amen? Kaya be ready. Kakalapit din kayo mamaya. Sana, manatili siyang buhay sa bawat alaala ng mga tao nagpapakal sa kanya. Sa kala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panatili po kayo ng maupo. Dahil po tayo sa liturhiya ng Eucharistia at pag-aaral. You have offering? Meron ba? You know how to sing the offertory song? Puli mo Diyos sa tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at tuli kahapon. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito. Muli ang Diyos sa
bakit hindi ka nagbibigay ng komunyon sa kamay? Una, meron kasi akong na-encounter na minsan ganito rin, na pagkabigay ko ng komunyon sa kamay, hindi isinubo. Huh? Ilalagay ata sa bulsa. Ang tissue. Kaya starting at top 10, hindi na ako nagbibigay ng komunyon sa kamay. Ano? Kasi baka ganun pag-swerte sa sabon. Okay. Kawawa naman si Kristo. Okay, no? Yan. Pag kayo tumatanggap ng komunyon, okay, pag nasa pila na kayo, just have a little bow. Ang kalangitan, halin kayo ngayon at samahan. Ang ilong namin pumanaw sa piling ng pawamahan. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham pagtuon ay humiglay. Ang ilong namin pumanaw sa piling ng pawamahan. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanman, pagkamti ng may kapal. Ang ilong namin pumanaw sa piling ng pawamahan. Ama namin mapagmahal, iniakapin namin sa iyo si Rodrigo na pumanaw na sa buhay nito. Huwag mo siya papabayaan, pamalagi mo siya buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana kanya mga pagkukulang at pagawang pagkakasala ng kanyang kahinaan. Manatiliwa siya maligaya sa iyong piling, kasama na iyong anak at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Paalam sa iyo, Rodrigo, kapatid namin pumanaw, mapasapiling kalawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay bakunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa paraiso, magkikita muli tayo, samahan ng mga santo. Kahit kami nauuna, tayo pa rin ay magsasama upang lagi tayo lumigaya sa piling ng ating Diyos na Ama. Amen. Sumayin niyo, Panginoon, at pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang misa ay naialay na, humayo may ibahagi ang mabuting balita sa mga tao. Salamat sa Diyos. Yung mga nagmamahal ko, Pinatay Rodrigo, ito po yung holy water. Lapit lang po. Nanay. Sign, mag-video. Mag-video. Ikaw mag-video.
Mamaya po, pwede niyo siya punasan ng tissue. Huwag niyo itapin yung tissue na nilagay sa bibig ng papa. Kasi wala ba kayo pinas? Ano po? Hindi na po kami matatagal din. Matatawa ko na lang sa mga style ng hanap ko. Iniisip na lang namin na tumatanda na siya at dapat namin siyang itindihin. Buong puso namin siyang tanggap dahil kung wala siya, wala rin po kami magkakapatid. Siya po ay isa sa aming inspirasyon namin at naging dahilan ng aming pagkatao. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ate. Sa lahat ng mga sakripisyo mo sa amin. Sa pagpapalaki mo sa amin. Alam namin na masaya ka na, tahimik ka na sa bagong lugar mo. Daddy, no more pain. Siguro, magkakasundo na kayo ni San Pedro. Baka siyain pa siya magsabog. Dati, nakatay na po namin ang mga tulog mo. Kasi po siya po talaga. Hindi siya po talaga magsabog. Pinatay namin ang mga mga dati kasi wala na magpapakain sa kanila. Kasi wala ka na. Lahat kami mag-alala dati. At aalalain namin magkakapatid. Si nanay. Di ba naging balay niya po ang ringan? At kaya, ang pinibigis na namin magkakapatid. Kaya lang po, nakuno naman po kami ng mga magandang alaala at magmamahal ng dati. Sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Alam ko po, hindi ba sa inyo galing pa sa malayo? Buong puso po yan, galing sa amin, sa mga kamag-anak namin na lumalaw. Mga kaibigan namin na hindi namin alam hanggang sa uli, nandiyan pala sila. Maraming pong salamat. Isa lang po, ulit po pwedeng ang pagdalagani po ay ang tanging pagdidig. Share ko lang po sa inyo. During the time, bago siya umalis, actually, ano po siya, nilabas na lang namin siya ng hospital. Kasi sinabi na po kami ng mga doktor na ginawa na namin lahat. So, ano pang gagawin ng gagawin dito? Kasi napansin na rin po na doktor na hirap na rin po kami. Hindi. Actually, so, ginawa ko na lang mga kapatid. Inuwi na lang namin si Daddy. At least yung huling sandali, yung mga kapatid namin, maalagaan namin siya. Nang lahat ng oras nibigay mo na, sabi na ng ate na yung pangalan, Mami, ibuhos mo na lahat. Ibuhos mo na lahat. Ito na yung noong time na hindi na mag-detect ito yung vital sign. Inantahan ko na po siya. Inantahan ko siya. Alam niyo po ang nangyari. Pumasok po yung kanyang oxygen level. Nag-80 time. Sabi naman ni Walter, sige pa, kantahan mo pa, kahit sinunado pa ako, sige ka na. Nag-join po kami magkakapit. Alam niyo po ang nangyari. Tumakas si Daddy na united from oxygen level. Means nakasurvive siya. So akala namin po okay na. Hanggang sa tinuwi kami ni Daddy. Paano ng 1:15 in the morning, siya uwi na. Alam niyo po ba't siya pag-uwi po ng Daddy namin. Inunti-unti niya po yung aming emosyon na hindi kami mahirapan at ang gabi namin po konti-konti hanggang wala na siya.
salamat sa pagmamahal. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tao. Umaten dito kay Daddy. Alam niyo po, nung nakalipas na in end of August, ako po umuwi from Malaysia to po trabaho. Para sabi ko kay asawa kay Heidi na at least kahit pa paano ma-serve namin yung nararapat para kay Daddy. Sabi ko, hanggang sa ganda sa huli sandali. Actually, umuwi ako dahil birthday ko, pero almost I spent most of my time during the 10-day period that I went back is to be with my father. Kasi siya yung hindi siya perfect. But siya yung ama. Siya yung ama na talagang tinaguyod yung pamilya niya sa lahat sa lahat ng makakaya niya. He never complained. Ang sabi ko nga sa asawa ko, tingnan nyo rin minsan pamisang-misang si Daddy. Kasi ang tatay, hindi nagre-reklamo. May masakit dyan, hindi nagsasabi. Ang lagi maririnig nyo sa mga tatay, okay lang ako. Okay lang ako. Ako ang nagsabi sa asawa ko, pa-check up mo si Daddy. Dahil hindi okay yan. Ang tatay sinungaling. Lahat ng tatay sinungaling. Ayaw na lang magbigay ng bigat sa pamilya. Hanggat kaya nilang kanyahin. Ang tawag doon? Kanyahin. Yung sariliin. Yun ang kanyang ang nakita ko sa kanya. Kaya sabi mo, saludo ako kay Daddy. Ulitin ko, hindi is perfect. But then, he was a great father. Yes. Hanggang sa huling sandali niya, pinakita niya na lalaban siya. Kasi nakapaligid ang pamilya ni Daddy, mga anak, si nanay, Opo. na sinusuportahan siya. Ituloy lang yung laban. But then, sabi ko nga sa inyo, tatay is tatay. Hanggat maaari, yung kapakanan ng pamilya nakikita niyang sasaktan. Hanggat maaari, ayaw niyang maranasan ng mga pamilya niya. Namin lahat. Kaya, ang sabi ko nga sa kanila, hayaan niyo na magpahinga si Daddy. He deserves a very good rest. Yun ang nararapat sa kanya. Kasi ako, si Daddy OFW din. Ako OFW. Si Daddy almost how many years? I think more than 20 or 30 years, no? Nag-abroad, 20 plus years. Siya yung nagsakripisyo sa Saudi, no? Siya yung mga first generation Saudi boys. Na alam niyo yun, 2-3 years, walang meron naman, siguro once a year, either birthday o Pasko, tatawag ang pamilya. Nakita ko sa kanila nung girlfriend ko pa nung yung asawa ko, yung bayo ko, sila, magkakabarkada ng mga kami. Nakikita ko sila paano sila mag-prepare ng voice tape. Halimbawa, bago mag-Pasko, nagbabatian sila ng Pasko, bagong mag-October o September pa nang nagbabatian ng voice tape. Kasi ipapadala. Bago dumating yung voice tape doon sa Saudi is, Wala na. Tapos na. baka New Year na. Yun na, nakita ko yung sakripisyo niya. Hindi siya umuwi para sa kanila lahat. So, dito niya naman. Sabi ko nga, pagdating ko, actually, umuwi na ako ng August 30. Sabi ko, makaka-recover mo si Daddy. Sadly, after, wala pang 6 days, exactly sa Malaysia na ako, tumawag si Mami madaling araw. Sabi ko, oh my God, ito na yun. Kasi never ako nag-receive ng calls sa asawa ko after midnight. Alam ko na yun. Alam niyo ng wife ko, pahinga ko yun. Pahinga rin yan. But that one call that I received sa wife ko, alam ko na. Sabi ko, nagpahinga na si Daddy. Sabi ko nga sa kanya, ayos na yan.
pahinga na si Daddy. Kaya tanggapin na natin lahat. Masakit kung masakit. Pero mas masakit para sa nagmamahal sa kay Daddy na makita namin siya sa suffer ng mas mahaba pa. Yun nga. Kaya, sabi ko nga sa kanya, babalik kita, sabi ko sa kanya, Daddy. Kaya ito, buhay ako. Hanggang sa huling sandali, kailangan namin siya bigyan ng proper send-off. Yung sabi niya. So, yun lang po. So, hindi ko na pahabain, gugutom na rin kayo. Okay. Maraming salamat po sa pagpunta at sa pakikiramay niyo po. Maraming salamat. Well, marami kaming mga apo ni Lolo. Pero kanya-kanya ding experiences yan din. Pero sa akin, at sa kapatid ko, naalala ko, si Lolo yung parang naging career advisor namin. Kasi wala siyang ibang tanong sa amin ng mga bata kami. Anong gusto mo paglaki? Siyempre ako, bata, mama ko graduate ng nursing. Sabi ko, magna-nurse ako. Sabi ng lolo ko, nurse na ang mama mo, bakit gusto mo mag-doktor? Eh syempre, bata, mauuto. Sabi ko, sige. Tapos, sa kapatid ko naman, ang sabi ng kapatid ko, magpupulis ako. Well, yung mga nasabi namin, di naman nangyari dahil ako, inuna kong maging medtech at ang kapatid ko, ang yun ay engineer. Kaso, ang tumatatak sa akin yung mga huling araw na ng lolo ko. Dahil na-admit ang lolo ko sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Siyempre, bilang medtech, bago naman masabi ng doktor kung anong sakit, kami ang unang nakakakita, maliban sa nurse. Habang nakakonfine ng lolo ko, mga supervisor ko, pagpapasok ako, lagi akong tinatapik. Alam ko na yon bilang isang manggagawa sa ospital at ganun na ang reaksyon ng mga katrabaho. Pero hindi ko ugaling itago pa kung ano ang nangyayari sa lolo ko. Dahil sabi nga ni Tita Kayen, hindi talaga dumadaing si lolo. Pero alam ko rin kasi na darating din sa ganito. Kaya wala akong ibang sinasabi kila mama, kila nanay, sa mga tito ko, Tito Ating, Tito Reg, Tito Froilan, na kung meron kayong gustong sabihin at gawin, ibuhos na. Dahil doon na rin naman ang matuto. At saka, ako din talaga ang nagpumilit sa kila mama, kila tito na dalhin na si lolo, kahit doon na sa ospital na kung saan ako nagtatrabaho, kakayanin natin to, huwag na natin alalahanin pa. Naalala ko, nung tinakbo si lolo sa ER, kasi si lolo, ayaw niya talagang magpa-check up. Kahit anong ulit namin, ayaw niya. Until such time na hindi na kaya ng lolo ko, ang laging tinuturo ng lolo ko, si mama. Kasi, knowing lolo, ayaw talaga niyang pa-hospital. Habang nasa ER ang lolo ko at kahati ang oras ng duty ko sa lolo ko, sinasabi ko, lolo, huwag mong sisihin si mama. Ako ang nagpumilit na nandito ko sa ospital kasi ayokong nahihirapan ka. Kami ni mama ang nagbabantay kay lolo that time na may alam sa usapang medikal. Pero siyempre si mama, bilang anak, nahihirapang hatiin ang kaalaman sa kung anong gagawin kay lolo dahil. Ang pinakamahirap din doon kasi ako ang pumirma sa mga waiver ni lolo na pakabitan ng NGT, pakabitan ng catheter at kung ano-ano pa man. Pero bago ko gawin yun, todong pakiusap ako sa mga katrabaho ko at kasamahan ko sa ospital na konting pasensya lang dahil ang lolo ko ay may katigasan na ng ulo. Alam naman natin yan kapag dumaan. Ako ang pumirma ng waiver, ako din ang nakakita kung paano gawin sa lolo ko. Siguro si lolo ma-pride na hindi niya kailangan ng tulong. Nangaaway pa. To the point na Binubulot. nakakailang ulit na kami ng NGT. Dumura pa ako. Pero
Sabi ko sa lolo ko, kahit sumama na ang loob mo sa akin, ayaw ko itang nakikitang naiirap. Kahit hindi man ako nabutan ng lolo kong doktor, at least, ang gusto lang naman ng lolo ko, bakit gusto niya akong pag-doktorin, wala naman siyang ibang sinasabi. Pag naging doktor ka, lagaan mo ako, ha? Kahit hindi naman ako doktor, sana Alagaan mo naman. na-appreciate naman ni lolo na ang effort ko na supportahan din si mama. Di naman kami ganun ka-close ni lolo dati. Pero lahat ng ginagawa namin bilang ako sa lolo ko ay action namin para pasalamatan si lolo daddy at ganun din si nanay na kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging caring at responsable magulang ang mga anak nila. Mama, Tito Red, Tito Wati, Tito Freud. Ngayong namatay si lolo, hindi ko ma-register na pag nakikita ko si lolo na patay na. Minsan na nakakalimutan ko nasa kabaong eh. Minsan na naisip ko pag nagsasalita ako, baka sitayin ako ni lolo, ang ingay mo. Kasi ganun siya noon, nung nakakay. Ayaw niya nang maingay, nagtatalokbong. Ako naman eh, nagsasalita kila mama, ayaw niya. Maingay lang. Sa akin lang ayaw kong mamiss si lolo daddy. Di naman dahil sa ganun, pero pagka nami-miss ko kasi si lolo daddy, ang una lang tumatatak sa akin, kung ano yung lagay ni lolo daddy bago siya mamatay. Ako bilang ako, ayaw kong mahirapan si lolo daddy. Niisip ko, baka pag na-miss ko, baka mahirap, kaya nga pinahaba pa ni lolo yung kanyang buhay ng sa abot na makakaya niya dahil ayaw niya nakikita na nahihirapan kami lahat sa kanya. Kaya, lolo, kung nasa ka man, huwag ka na mag-isip. Okay na kami. Naiwan mo naman kami maayos. Yun lang naman ang masasabi ko sa buhay ng aking lolo. Maraming salamat po sa pagpunta. Nakita namin yung effort na ginawa niyo para kayo. So kami mga ako, first hand, nakita namin. At nakita din namin kung kaya yung sinabi ni Noah, sorry, kung gaano ka noble si Lolo. Kasi ayaw niya ipakita yung paghihirap niya para sa pamilya niya. At nakita din namin yun, mga ako, na ginawa niya yun, mga tito, tita, mama, sa pag-aalaga kay Lolo. Alam namin sobrang hirap sa pag-aalaga sa kanya. Kami mga ako, suporta lang. Gusto lang namin sabihin sa inyo na naipapasa yung nagmula kay Lolo yung ganong values na ipasa sa inyo at susubukan namin i-continue yun sa mga future generations namin. I-uphold namin yung legacy mo, Lolo. Kaya maraming salamat. So maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa pagpunta. Yun lang. Hindi ko na masyado abahan. Kasi gutom na. Sabi ni Father. Pumalakpak ang gutom na. Okay. Kakain na. Salamat po. Kain na. Sige. Paano may pinrepare po pala ang